Inis mo na lang lahat ng sakit kapalit ng malaking pera? Napakabobo mo! Ano ka ba naman? Bakit ka pumayag gumawa ng sulat? Hindi mo muna kinonsulta sa akin bago ka pumirma. Please, Madam, I'll do everything, Madam. Just please change your mind, Madam. No! Write what I'm going to tell you! Hindi ko na po kasi alam yung gagawin ko eh. Natatakot po ako baka ipakulong nila ako. Hindi ko na po alam gagawin. Pakitawagan nga si Monica. Sabihin mo, magpadala ng 500. Eh, kanina ko pa nga tinatawagan. Ayaw akong sagutin eh. Isip na babae to talaga, oh. Panigurado, sisisihin po nila ako. Kasi ni Piso, wala po akong naiuwi sa kanila. Ano yung text ng ate mo na uuwi na siya? Kailan mo pa alam to? Dasal ko lang, sana maintindihan ng pamilya ni Monica kung bakit napauwi siya ng di oras. Mga demonyo talaga hindi nagbabago. Buti nga nakauwi na talaga ako eh. Sobra na kasi talaga sila. Saan mo pupunta, hoy? Saan pa? Didiskarte. Sinira ng lecheng Monica yan lahat ng plano ko. Eh, ano nang balak mo ngayon? Sa ngayon, ibabalik ko muna yung wallet at cellphone ni Ma'am Shigrasha. Alam mo, sobrang bait nun. Siya yung naging nanay-nanayan ko sa Macau. Sabi niya sa akin, kapag kailangan ko lang daw ng tulong, lumapit lang daw ako sa kanila. Kaya ngayon, kahit anong tulong talaga, tatanggapin ko. Lalo na ngayon, wala pa kaming permanenteng matutuluyan ng mga kapatid ko. May patay na babae! Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya! Tulong! Tulong! Parang Hala, Ate Benjo, namatayan ata sila ng Mami Shigrasha. Kaya nga eh. Sino pa yan? Ano yun? Hello po. Kami pong dalawa yung nakasama po ni Ma'am Shigrasha sa Macau. May ibibigay lang po sana ako sa kanya. Ah, ikaw pala si Monica. Opo. Hindi mo pa ba alam? Ay, yung ano po. Halika. Alam kong hindi ka okay. Kung meron kang mang kailangan sa Pilipinas, huwag kang mahihiyang puntahan kami. Mami, Grasha! Subaybayan natin ang mga susunod na eksena sa pagpapatuloy ng tadhana.